Heto na ang mabilisang pagsilip natin sa personalized advertising. Mula sa social media feed mo hanggang sa email mo, di ba? Titingnan natin kung paano ba talaga binabago ng AI-powered ads yung mga nakikita natin online. Nakakatulong ba to o nakakasama? Una, yung dalawang mukha ng pagiging relevant. Sa isang banda, okay to. Kasi ginagamit ng AI ang data mo para ipakita sa'yo yung mga bagay na baka magustuhan mo talaga. Ito yung dahilan kung bakit libre ang maraming apps. Pero sa kabilang banda, pwede itong maging manipulasyon. Alam mo yon, ginagamit nito ang emosyon natin para lang tayo bumili. At delikado rin yung mga tinatawag na echo chambers, kung saan iisang klase ng impormasyon lang ang nakikita mo na pwedeng maging daan sa fake news. Pangalawa, yung kapangyarihan mismo ng AI at data. Grabe to. Isipin mo, sabi ng mga eksperto, kayang gumawa ng AI ng milyong-milyong desisyon para lang i-personalize ang experience ng bawat isang user. Yan yung hyper-personalization. Ginagamit ang sandamakmak na data at automation para maibigay sa'yo ang tamang-tamang offer sa tamang-tamang oras. At panghuli, nasaan na ang papel natin dito, yung mga tao? Kahit na automated lahat, tao pa rin ang nag-iisip ng strategy sa likod ng AI. Pero ang pinakamalaking tanong talaga, data privacy at tiwala. Paano natin sisiguraduhin na hindi inaabuso ang data natin? At paano natin maiintindihan kung bakit ganun ang desisyon ng isang AI? Lalo na't may mga batas na tulad ng GDPR. Sa huli, ang personalized advertising ay isang napakalakas na tool. Nagbibigay ito ng convenience, pero ang kapalit, yung data natin, na nagiiwan sa tinang tanong kung hanggang saan ba dapat ang hangganan.